ng presidenteng adiktus dahil nga dito sa kanilang mga fake news. Meron tayong chika boom boom na galit si Bangag sa fake news na kanyang inulat sa inyo. Kapike-pike ang balita kasi na-excite nga siya nung gabing yon na sinasabing nahuli si Zaldico. Tapos ang nag-feed pala nun ay itong si John Vic kasi excited siya, di ba? Kaya naman excited din si Bangag na pinost niya. So ang katotohanan, ang galing pala ng yung fake news ay kay John Vic na ngayon na tatakbo daw, ready daw siya for the job as president. Nangarap at ang putang inang ito. Puro ka nga fake news eh. Puro ka nga hearsay. Diba? Tapos pare-pareho kayo ng mga bangag mong amo. Tatakbo ka pang presidente, di ba? Ngayon nagkakagulo tong si Mr. Foquido kasi gigil sa kanya ang mga tao sa Office of the Bangag. Kasi nga nag-feed ng information, although I believe inamin niya na fault niya ang pag-feed ng maling impormasyon. Pare-pareho lang sila. Pero yung kanyang kasinungalingan nagdulot ng pagwawatak-watak o paggiba, paggiba sa kanila. Pare-pareho sila dyan sa likod ng camera. That's good, di ba? Magbugbugan sila ng bonggang-bongga. Dahil nga gusto ni John Vic Remulla, bida siya dito kay Bangag na siyang nagbigay ng information, mali naman pala yung kanyang information. So yun yung chika boom boom natin. At even yung mga aliporis ni Bangag sa Office of the Bangags, di ba? Sa Office of the Bangag ay nagkakagulo at gigil daw ito kay John Vic. It just so happened na crush siya ni Liza Tanas. Kaya nandiyan pa siya. Tapos ngayon, ito naman si Bonjing Rimulya. Harap-harapan ay binabakbakan naman daw itong si Abaloslos. Kasi ang plano ni Bangag ay ibalik yan, di ba? I-reappoint si Tambaloslos. Kaya sinisira ngayon ni Boying Rimulya para hindi mapalitan yung kanyang kapatid. Di ba? Usap-usapan kasi napapalitan ito dahil sa 10 ng sinabi niya, 1 milyon ng mali. Pakinggan muna natin yung eksena niya. Being president is everyone's. Ang pagiging presidente daw ay pangarap ng lahat. Hindi naman lahat ay nangarap maging presidente. Ako hindi ako nangarap maging presidente. Nangarap ako taga-gurgur ng mga salot na katulad mo. Sa ngalan ng batas, gugurgurin ko kayong lahat. I don't know if the people are ready for me or if... Okay, so gusto niyang tumakbo. Pwede ka naman tumakbo, John Vic. Pwede ka magtakbo. Maghabulan kayo ni Foquido. Pwede kang tumakbo. Walang makakapigil sa'yo. Pero sira ka na, bad shot ka na. Diba? Ang nag-hold na lang sa'yo dyan sa Malacanang ay yung pagiging crush ka ni Liza Tanas. Si John Vic nagjiyot-jiyot kay Tanas. Hindi nakaligtas, di ba? Tatakbo ka ng presidente, freedom mo naman yan, di ba? Good luck sa'yo. Sobrang excitement mo. Yun si Secretary of Justice Vida, Frederick Vida, ay nagbida-bida doon sa Prague, sa Czech Republic, na kung saan gumawa pa ng paraan para magkaroon ng optics sa official, sa minister, doon sa Czech at the expense of people's money. Dahil sa kabobohan mo, Remulla, at kabobohan din ng Secretary of Justice. Itong si John Vic Remulla, wala na talagang magandang nagagawa. Well, lahat naman sila. Kasi sa bawat pagkakamali niya, napapahamak ang pera ng bayan. Imagine mo ilan sila, 70 plus, yung mga gustong mag-kidnap kay Zaldico. Again, pera ng bayan yung kanilang ginastos. Ngayon, dineclare na, nagsalta na si Kulasa, na sinabi nila na wala nga si Zaldico sa Czech. Actually, hindi kinonfirm ng Czech Republic kung talagang naaresto nila si Zaldico. Ang nag-assume lang, ang nagpakalat ng fake news, itong Bangag administration, pakinggan natin to. Ang sinabi ni Clarissa Taratara, na disappoint daw si Bangag. Wala na sa kasalukuyan. Ulit natin. Sa kasalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Okay? Sa kasalukuyan, kumpirmado na wala na sa Czech authorities. So, even though hindi kinonfirm ng Czech government, kumpirmado na wala na. Meaning, nandoon. Di ba? Nandoon. Yung kanilang kapike-pikean, talagang i-justify nila na nahuli pero nawala na. So yun ang gusto nilang palabasin. Pakinggan natin. Ang ganitong mga usapin ay nangangailangan ng masinsinang diplomatikong proseso at koordinasyon. Sa pinakamataas na antas at ito mismo ang ating ginagawa.
Kailangan ng diplomatiko at mataas na antas na kooperasyon. Mga kababayan, fake news nga eh. Hindi nga nahuli si Zaldico, pinapalabas nila na nahuli pero hindi nagbigay ng any information sa kanila. Mismo sinabi na ni Vida na matipid o walang binigay na impormasyon ang Czech Republic, ang Ministry of Justice nila, walang binigay na oo, confirmed na nasa amin sila o nasa amin si Zaldico. Walang ganun confirmation. Sila lang ang gumagawa ng kanilang kapike-pike ang balita. Pakinggan natin si Tara-Tara. Mula nang matukoy na hawak siya ng Czech authorities. Oh, mula nang matukoy daw. Eh, hindi ka natukoy. Wala ngang sinabi ang Czech authorities na kung sino man nahawak nila. Ang sabi nila, hindi sila makapagbigay ng information. Walang sinabing yes or no na nandoon. Hindi sila nagbigay ng kahit anong information. So gawa na naman ng kasinungalingan si Clarissa Castro para lang mailigtas ng kanyang among adik. Ang napangan natin. Kaugnay ng paggamit ng invalid documentation. Sa Walang sinabi ang Czech na nag-present si Zaldico ng invalid documentation. Ang nagsabi niyan ay ang bangag. Itong hayop na ito, sila lahat, PDOJ, lahat ang mga bangag. Kaya naglabo-labo na ang mga walang hiya. kalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities. Anyway, walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta. Sa kanya. Itong fake news peddler. Dapat si Bangag ay kung may kasong bitay para sa mga fake news king o peddlers, dapat si Bangag ang unang binibitay. Samantala, ang ating mga palangga na mga vloggers dyan sa Pilipinas o kung saan man like ako, di ba? Anong ginagawa nila? Kakasuhan. Di ba? Ulitin natin, recently nagsulat-sulat pa yung mga alpot, ang mga bangag sa Meta para daw kontrolin, okay? Para i-take down yung ating mga posting na fake news. Pero sila hanggang ngayon, hindi pa nila tini-take down ang kanilang fake news, ang kanilang kasinungalingan. Doon sa kanyang press conference, sabi niya, nakausap mismo natin ang Pangulo, sabi ni Tara-Tara, ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya dahil malapit na sana natin mapauwi si Zaldico. Malapit na sana natin mapauwi. Paano nila mapapauwi? Wala nga sa check. Okay? Then later on, sinabi niya, ang Pangulo ay satisfied sa ginawa ng lahat ng mga opisyal patungkol dito. Ano ang ginawa ng opisyal? Katulad ni Vida at may bit-bit na 70 plus, okay, na mga kidnappers para nagsimba-simba, nagbiga-biga doon. Kaya mga kababayan, sana talaga mawala na sa mundo itong mga hayop na to na araw-araw ay nagpapakalat ng kasinungalingan at sa bawat kasinungalingan nila, ang pera ng bayan ay ninanakaw, inuubos nila, pinagpa-party, lahat. Kaya sabi ko nga, kawawa talaga kayo mga kababayan. Kawawa ang bayan natin sa patuloy na ganitong klaseng gobyerno. Si Ivan Merina ay nagtanong kung hindi ba mag-i-issue ng statement. Ito si Bangag dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Siyempre, ang palusot ni Clarissa Tara-Tara daw, hindi daw dapat mag-issue kasi wala namang fake news. Harap-harapan na. Sabi ko nga, harap-harapan na, nuknukan ng kasinungalingan, talagang yung fake news nitong hayop na ito, okay, ay walang katapat. Siya ang king and queen ng kasinungalingan, mga kababayan. Nilinaw, okay, hindi po ito pronouncement ng Pangulo, nilinaw ng ito sabi niya. Pakinggan natin. Gusto ko po liwanagin. Ulitin po natin to at gusto ko po liwanagin. Yung sinabi po ni Secretary John Vic na maaaring mapauwi in 2 to 3 weeks, galing lamang po ito kay Secretary John Vic Remulla. Hindi po ito pronouncement ng Pangulo at hindi rin po ito pronouncement ng Palasyo. At kung siya po ay nagbigay ng, apologize for that, for doing that or for saying that, matatanggap naman po ng lahat. Dahil nakita po natin ang sitwasyon, pero muli, hindi po galing kay Pangulo ang opinyon na ibinigay ni Secretary John Vic Remulla. So, hindi galing kay Bangag yung sinabi ni Remulla na 2 to 3 weeks iuwi na. Pero nung pinost ni Bangag, excited siya na nahuli na si Zaldico at
madadala na, mabibigyan na daw ng hustisya ang flood control, ang mga mali-maletang ninakaw na pera. Pero ang totoo, ang nagnakaw ng pera sila, si Bangag, huwag niyong kalimutan, si Bangag, si Liza Tanas, si Sandro, si Bersamin, si Pangandaman, si Tambaloslos at mga kasabwat nila. Ngayon, lumulusot na hindi ang opinion o ang statement ni John Vic ay hindi statement ng Bangag. Again, pero nung nag-feed si John Vic sa kanya ng fake news, nanginginig pa ang buli ni Bangag. Diba? Ganito magpalusot ng mga hayop na to. Pakinggan natin. Ma'am, what does this say about the messaging and coordination among cabinet? Ayan, good question. Ang Pangulo po ay satisfied naman po sa ginawa ng lahat ng mga opisyal na at tungkol dito, Ano sabi? Coordination among cabinet. nyo na ibinigay ni Secretary John Vic Ringo. Pakinggan ulit. But ma'am, what does this say about the messaging and coordination among cabinet members? Ang Pangulo po ay satisfied naman po sa ginawa ng lahat ng mga opisyal na at tungkol dito, na nais natin Satisfied sa mga fake news. Wala po siyang sinisisi dahil lahat po talaga ay Dahil lahat trabaho na maayos. Dahil lahat ay nagpakalat ng fake news. Hindi nagtrabaho ng maayos, kundi nagpakalat ng fake Talaga news. ay Kaya pa natin. Ngayon, mga kababayan, may bago na naman sila pa napakalat na fake news. Na si Zaldi ko daw ay mayroon ng asylum sa France. Oh, magkape tayo dyan palangga sa France. Okay? Magkape-kape ulit tayo. Ngayon, hindi pa kasi ako nakakatulog, so hindi pa ako nananaginip kung totoo itong pinapakalat na naman ni Clarissa Taratara. So mamaya, pag natulog ako sa panaginip ko, tatanungin ko si Zaldi. Alright? Kung totoo itong mga kasinungalingan, kailangan muna nating matulog para malaman natin kung totoo bang siya ay nag-file ng asylum sa France based na naman sa information na nakuha daw sa DFA. Mga kababayan, actually, nung nasa Austria ako, nanaginip ako na magkakausap kami nila Spokes at si Zaldi na ito yung sinasuggest ni Spokes Harry kay Zaldi na kumuha ka na kung whatever, mag-apply ka na ng asylum visa sa France at nang sa ganun, hindi ka madukot, hindi ka makidnap ng mga bangag. But as of now, sabi ko nga, kailangan ko munang matulog para managinip uli ako at nang tanungin natin kay Zaldi ko kung totoo ba itong pinapakalat na naman ng Taratara. Okay? Pwede naman daw managinip na gising, sabi ni Shin. Tingnan natin. Alright? Tingnan natin kung mananaginip ulit tayo. Ay ginigiit ni Clarissa na wala daw pagkakamali si Bangag. Pakinggan nga natin. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldi ko. But since meron nga pong ibang Sinungaling. at ang lumalabas lamang po na kanyang Grabe. napagalik ay ang paggamit ng invalid documentation. Ito, nabasa na natin yan. Walang kwenta. Malapit na sana mapauwi, di ba? Zaldi ko na naging bato pa. Ang hilig talaga sa fake news ng mga hayop na ito. Alright. So, nung inagtanong si Ivan Merina kung magbibigay ba ng apology itong si Bangag, ang sabi, yun nga, saan daw siya dapat mag-apologize. Di ba? Napakatigas talaga ng bungo ng mga to. Mag-apologize kayo sa kasinungalingan. Well, you know what? Kasinungalingan, hindi ka sila nag-apologize sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Sa araw-araw, minuminuto, sigu-segundo na pagnanakaw ni Bangag, hindi sila mag-apologize. Diba? Kasi nag-e-enjoy sila sa pagpapakalat ng kasinungalingan, pagtatanim ng mga kaso sa mga nagsasalta katulad ni Spokes Harry Roque. Dahil ngayon, tinarget na naman nila, nag-fabricate na naman sila ng kaso laban kay Spokes Harry Roque. Tinamnan na naman nila ng kaso si Spokes. Tinamnan nila, kinasuhan nila yung asawa ni Spokes Harry at yung legal counsel ng tax evasion, okay? Or tax violation. Ngayon, ang sinasabi ni BIR, okay, na may mga transaction daw si Spokes Harry Roque at ang kanyang asawa at ang legal counsel na dapat babayaran ng buwis, okay? Pero, ang sinabi ni Spokes Harry Roque, mga kababayan, wala namang taxable, okay, na income. Bakit siya magbabayad ng tax, mga kababayan? Walang perang pumasok.
walang transaction, di ba? Walang buwis. Dahil talagang nuknukan, itong bangag na administration talaga, nuknukan talaga sila ng panggigipit. Well, ano pa nga ba ang ginagawa nila kay Harry? Di ba? Kinasuhan na ng human trafficking kahit wala namang tinraffic si Spokes Harry. Kaya nga, nag-usap kami si Spokes Harry. Sabi ko, Spokes, hindi talaga nila ikaw titigilan, hindi talaga nila tayo titigilan. Kasi hindi rin naman tayo tumitigil, natawa nga siya. Hindi rin naman tayo tumitigil sa paggigising sa ating taong bayan. Kaya talagang mga kababayan, hindi rin naman kami titigilan. Kaya gagawa sila ng mga fabricated crime, mga tahi-tahi, mga tagni-tagni. Kaya sinasabi ni Spokes Harry, ito talaga ay politically motivated. We all know that. Okay? Hanggat hindi tayo tumitigil sa kabatikos sa bangag administration na to, hindi rin tayo titigilan. Kaya ang laban natin, hanggang dulo. Napahiya kasi sila, tama, napahiya. Napahiya sila kay Spokes Harry. Kaya gigil na gigil sila eh. Dahil syempre, ang pipick upin nila ng balita, although, di ba, kami dalawa, back to back kami ni Harry na hindi totoo na nahuli nila si Zaldico dahil nga ako mismo tinawagan ko yung mga detention center. You know that already. So dahil napahiya na naman sila kay Spokes Harry sa kanilang kapike-pikian, ayan nagtanim na naman ng kasinungalingan. Dahil dyan magaling si Bangag magtanim ng mga kaso na gawa-gawa. 'Di ba sinabi niya during 2022 election may kumakalat na reels ngayon na back in 2022 nung interview niya na kapag daw kalaban niya sa politika, kahit ang SALN malinis, walang issue, gagawa niya ng problema para perwisyuhin niya yung kalaban niya. Eto ngayon yung ginagawa kay Inday Sara, ginagawa sa akin, ginagawa kay Spokes Harry, ginagawa sa atin na mga nagko-comment dito o mga vloggers, yung gagawa ng issue, gagawa ng problema. The same thing uli na nag-fabricate ng address sa akin dyan sa Pasig para ma-file nila yung case. It's the same thing with Harry Roque, no, wala naman siyang tax evasion, di ba? Pero tinamnan na naman siya. Hindi ba siya nakontento dun sa kanilang tinanim kay Harry, di ba? Mayroon pa si Madriaga ng mga statement na nag-land grabbing si Harry, wala nang kaso eh. So ito yung mga propaganda, ito lahat ay optics para masira talaga ang isang tao. Pero mga kababayan, hindi nila tayo masisira dahil sila mismo ay nagsisiraan. Okay? Nagbubugbugan sila sa loob. Meaning, nagbubugbugan sila sa mga eksena, not literally. Same with Mike Defensor, na tinaniman din ng kaso. Well, wag na tayong lumayo. Ang Pangulong Duterte pinakidnap. Ang Inday Sara, si Pulong recently, anong ginawa? Sinusundan, okay? Sinusundan ng mga amuyong, nag-post dyan. Si Congressman Pulong Duterte na may umaaligid, sumusunod-sunod sa kanya. Bawat kibot niya ay sinusundan siya. Ano yun? Mag-ingat ka, Congressman Pulong. You know? Alam mo naman to mga ito, manggugurgur talaga. Right? Ano ang sabi ni Congressman Pulong dyan, mga kababayan? Sabi niya, VIP na pala ako. Lahat yata ng operative sinusundan ako sa Davao. I feel safe, may security backup na ako. Maraming salamat po, sabi niya, sa protekta sa akin. Balita ko, gusto niyo bumisita na naman sa bahay ko. Kailan kaya yan at nang mapaghandaan ko naman kayo sa mga matibay na operatives. Next time, wag Land Cruiser ang gamitin nyo. Kawawa naman yung hiniraman nyo, nakakahiya, mahal pa naman ang gasolina. Electric vehicle na muna ang gamitin ninyo. Nakaka-flatter naman, mga ter. Kasi kung ganito ka-dedicated ang surveillance, parang mas updated pa kayo sa schedule ko kaysa sa sarili kong staff. Pag gusto nyong pasukin ang bahay ko, wag na mag-aksaya ng papel at oras, gagastos lang ang mga Pilipino. Imbitahin ko na lang kayo, may merienda pa. Pero sorry, di ta mo mahatagan og ginamos og kusahos from Danao. Kay dili nyo deserve, di ba? Ginamos is bagoong. Pero may kape bibing kasuman at may siopaw, may ketchup pa. VIP treatment na rin. Total VIP na rin pala ako. Kung ito man ay investigation, mukhang ako na yata ang pinaka-alagang babantayan sa buong bansa. Sana all. Okay, so nakita nyo? Sinusundan. Mag-ingat ka, Congressman Pulong. Kasi pwede kang magurgur. Inday Sara, pinasusundan, di ba? Ayaw tayong tigilan. Inday Sara, ayaw tigilan. Nung kinasuhan, nilabas nila yung kanilang mga fabricated numbers laban kay Inday Sara. Dahil gusto nga nilang gayon palang gibain na si Inday Sara, di ba? Nung kinasuhan sila ni Mans, ng asawa ni Inday, anong sinasabi nila? Ayan,
natatakot kaya nagkaso. Putang ina. Kaya magkakaso para malitis kayong mga hayop kayo at matanggal kayo dun sa mga pwesto ninyong mga yawa kayo sa inyong mga fabricated documents. Ipinaliwanag na yan ni Attorney Glenchong nung binabanggit doon ng AMLC officer, inflows and outflows, hindi ibig sabihin pera ni Inday Sara. Napaliwanag na yan. Ngayon, ang sabi nila, ibig sabihin, sabi ng mga bangag, sabi ng mga dilawan, sabi ng mga ngiwi, ng mga kakampuet, ibig sabihin, totoo yung nilabas naming dokumento. Di ba, mga bugo? Paano nila nasabing totoo yung dokumento? Sila lang ang nagsabi ng totoo ang documents. Sa korte, titignan ang parehong panig. Ito ba ang nilabas mo, Bigatla Luistro de Limang Alpot, di ba? Ito ba ay totoo ito? Ito bang number sa 6 billion na to? Totoo asaan? Ibanda natin dito. Ito yung dokumentong ganon.